Jasmine. Come and join us in our podcast on sustainable development, goal number 8, decent work and economic growth. That's right. In today's episode, we'll explore why promoting fair, stable, and exclusive employment opportunities play such an important role in achieving sustainable progress for all. Welcome sa Trabahong Walang Eme, The Chica Talks! Explain ko further kung ano nga ba ang SDG 8. Nagpo-focus ang SDG 8 on creating decent jobs and promoting economic growth na nakakatulong sa lahat. It's about giving people the chance to work in safe environments with fair payment and real opportunities for growth. Kasi sa totoo lang, work isn't just about earning money. It's about dignity, identity, and purpose. Kaya pag isang tao ay may stable at meaningful jobs, they contribute not only to their personal well-being, but also to the country's economic progress. In this podcast, we'll go through 5 major categories connected to SDG 8, each focusing on different aspects of decent work and economic growth. Malalaman at maririnig natin ang insights from our interviewees who will help us to unpack the realities behind these issues. For our first set of interviewees, we have Gibson, Lorelai, and Kylie. For the second set, we'll hear from Christine, Jamaica, and Samantha. Pero syempre, this podcast won't be complete without hearing some insightful thoughts from our interviewees na malalaman natin mamaya. Simulan na natin to. On our first category, how work affects human dignity and identity. Work isn't just about earning paycheck. It's about self-worth, pride, and fulfillment. Decent works allow people to live with dignity. Exactly. Now, under this category, let's begin with our first question. Why is decent work important beyond just earning money itself? For you, Jasmine. For me, decent works gives people a sense of identity. It makes us feel that we're part of something meaningful. Now, I agree. It builds characters and connects us to society. Now let's hear for our participants and may we welcome them. Guys, please introduce yourself. Hi, I am Mark Gibson Ocampo Laes. And I am Kylie R. Flores. And I'm Lorelai S. Lumampao. So, to our question, why is decent work important beyond just earning money? For me, decent work is important more than just earning money kasi it gives people a sense of purpose and dignity. Kasi parang we make them feel, yung workers natin, na they are valued not for the money that they are earning, but for the contribution they're making to society. Kasi feeling ko, when you are in a corporate world, maganda talaga na may decent work kasi how you're going to enjoy your work, your job, kung hindi ka naman comfortable sa place na meron ka, kung irritable ka. So I think it's one of the way then to make our workers appreciated. Siguro ipakita na natin yon sa kadisentehan ng trabaho and kung gaano ka-comfortable yung place na meron sila. For me, decent work is it's more than a paycheck. It boosts your confidence. Sige lang, go lang. It boosts your confidence and helps you grow. Sa'yo, Lori, tao ng tao eh. Ikaw. Tawa eh. That's a great insight. Now, moving on to the next question. Under the same category, guys. What happens when people are stuck in exploitative or unstable jobs? What happens for me, yung confident ng mga workers natin, they will feel less motivated. Kasi, paano ka makakakuha ng energy to apply for a certain job kung yung sistema dun hindi maayos sa pamamalakad? I feel like hindi siya magandang actions na ipakita natin sa workers natin kasi paano na lang sila mag-apply for job? Paano sila magiging interested sa mga specific jobs na kukunin nila kung alam naman nila na yung sistema is very unfair and hindi tama? So what happens? Of course, aside from they will feel less motivated, siguro mawawala na sila ng siguro initiative to apply, to flourish kung ano yung makakontribute nila. And ayun, yun naman kayo. Kaya ako, ikaw talaga.
suffer from stress, low income, and poor living conditions, which can affect their health and limit their chances for a better future. For me, they don't get a chance to learn and grow. It also makes society unfair, causes problems in communities. Those are important points when jobs are unstable. People lose confidence and economy suffers. Tama. That brings us to our next major topic, youth unemployment and underemployment. Many young people today, especially fresh graduates, struggles to find decent jobs that match their skills. That's right. So under this category, our first question is, why do many young people struggles to find jobs? For you guys, bakit nyo sa tingin? Ako na. For me, many young people struggle to find jobs ngayon kasi there aren't enough opportunities for them. Parang to find yung specific job na align sa kung ano yung gusto nila. Kasi ngayon, yung mga companies or yung mga kumpanya, I feel like they prefer more yung mga experienced workers rather than just fresh graduates. And parang feeling ko pumapasok na din dito yung konsepto ng stereotyping. Kasi feeling ko, hindi naman sa nilalakad ko ng kumpanya, pero sana binibigyan nila ng opportunity yung mga fresh graduate to have an experience and magamit nila yung course na tinapos and pinag-aralan nila. Kasi I believe, no matter or regardless kung hindi connected yung ano nila, they can contribute meaningfully pa din naman eh. And dapat binibigyan natin yung opportunity na yun sa mga fresh graduates. Kasi kung bibigyan natin sila ng pagkakataon na gamitin yung kurso nila na align dun sa trabaho na kukunin nila, they can contribute hindi lang sa company pero sa economic growth ng Pilipinas. Diba? Yes, because they often lack experiences. And tulad nga ng sabi ni Gib, job opportunities are limited. And their skills don't always match employers' needs. Moving on, our next question, how does this affect the economy and their future? For me, hindi lang to inaapektuhan yung economy natin. Kumbaga, when these young people or fresh graduates cannot find jobs na related sa course nila, it also directly impacts yung growth ng Pilipinas. Kumbaga, parang it's like a car having a full of fuel but never hitting the overall road. Kasi kung mapapansin natin, parang hindi lang siya kawalan ng ekonomiya, kawalan siya ng Pilipinas. Kasi etong mga taong to, etong mga skills na meron sila, hindi natin recognize na kaya pala nila tumulong. And with that, I hope siguro in the near future na ma-maximize na nila yung skills na align nila. Hindi lang naman yun, syempre, hindi lang natin siya i-align or i-rely sa kumpanya. Feeling ko papasok na din dito yung empathy na dapat bigyan natin sila ng kakayahan na magamit yung gusto nila. And ayun, feeling ko yun, hindi lang siya apekto sa economic growth. Apekto to sa Pilipinas tsaka sa future. Malaki siyang kawalan for me. For me, it makes it harder for them to have a stable jobs. And mahihirapan sila makahanap ng ayos na trabaho or maganda trabaho na may maayos na sweldo. Kasi yung ibang mga trabaho, hindi yun yung na-report sila something sa Fast food chain. Yes, gano'n. Mag-work sila sa gano'n. Yung kita doon, hindi pa rin sapat sa kanila para buhayin yung sarili nila or yung family nila. So, gano'n po. Nga, di ba? Parang din nakikita natin, kuwari, graduate ka ng IT, gumamit ka ng parang magandang course, pero bumagsak ka sa call center, bumagsak ka sa, mga food chains, di ba? Ganun nga yung nangyayari sa bansa natin ngayon. So, lastly for this category, last question, are the skills taught in schools aligned with what employers need? Ayun, feeling ko kasi, iba kasi yung mundo ng corporate sa school. Kasi kung mapapansin nyo, yung school kasi, most likely, ang mga lessons or yung mga discussions doon, nakafocus lang sila sa theory. O instead, or on the other hand, yung mga company naman, they are more focusing sa mga real-world experience ng mga workers. And for me, yun nga parang pumapasok din dito yung naapektuhan nito yung mga employers kasi 'di ba sinasabi nila na
parang Gen Z right now especially, they are choosing practicality over passion or compassion. And nakakalungkot lang yun kasi syempre yung mga inaaral mo sa school, hindi mo yan lahat or walang guarantee na magagamit mo yan sa after ng graduate mo kasi nga iba yung hinahanap ng kumpanya. And siguro ano na lang, yung mga natutunan natin sa school or yung mga basic skills na naturo sa atin sa school, maganda siyang dalhin as basic lessons or foundation kung mag-apply ka. Pero ano lang siya, parang basic skills lang na meron ka. Pwede yun, maganda yung tulong ng school doon. Pero pag nasa kumpanya ka na, iba na yung kailangan nila, iba na yung requirements doon. For me, the skills taught in schools often don't match what employees need because schools focus less on important skills or teamwork and problem solving. Diba sa Focus sila sa mga like Oo. reporting Activities. activities. Yung nga din, parang narinig ko something na parang sabi nila na hindi kumpleto yung tinuturo sa schools na meron sa kumpanya kasi parang tuturuan ka pa sa Excel, sa ganito na hindi naman pala naturo na hindi mo ma-apply sa corporate world, di ba? So, may mga narinig ako sa mga across different social media platforms, yung mga tao, parang sobrang gulat na gulat sila sa environment na kahit na may naturo naman at some point kung ano yung magiging environment ng corporate world, pagpasok nila or pag-apply nila, gulat na gulat sila kasi parang you're going to meet diverse personality. Kumbaga mag-a-adjust ka sa tao, sa environment ng kumpanya, sa routine ng kumpanya. And syempre malaking changes yan sa atin kasi hindi yun yung nakasanayan natin eh. Pagpasok mo ng kumpanya, well, nakaka-pressure siya at some point, pero you have to face it. Lalo na if yung goal mo, yung, hindi na yumaman eh, parang to survive na lang. Ganun. So, now, let's move forward to another crucial issue, labor rights and workers' conditions in the Philippines. Many Filipino workers still face unfair labor practices like contractualization, unsafe workplace, and low wages. Yes, so let's start by asking what are the common labor issues in the country? Common labor issues. Feeling ko unang-una na dyan yung contractualization. Like, it's sad lang na parang you are putting all of your best sa specific position na meron ka, pero you never get the job security. Yung working conditions, hindi din maganda, hindi rin polished, low wages, may mga iba pa dyan na nag-extend sa work, which is kahit na minsan nga kahit na sobrang hindi na maayos yung mental or yung health state nila, tinotodo na nila yung working hours nila para ma-meet nila yung sahod na kailangan nila. And yung mga iba pa dyang kumpanya, I'm not saying na all of them, pero there are just some kasi na parang hindi sila fair sa pagbibigay ng sahod sa mga employers nila. And for me, ayun, yun yung mga few lang siya sa mga labor issues na meron tayo sa Philippines. And for sure, may mga iba pa dyan na as in talagang even worse siya. Parang di ba din yung pag mag-overtime ka, narinig ko lang sa kuya ko na pag mag-overtime ka, matatanggap mo lang sa boss mo, thank you. Ayun lang, yung Oo, parang, totoo. Kahit anong oo, overtime, kahit anong sa kanya, oo. kita. Parang may ibang kumpanya, mag-overtime ka, dagdag 100. Ayun lang yun. Pero, Kasi hindi pa masyadong pantay yung oo, trato. Tapos parang ticket, parang, nagbigay ako ng 1 oras dito or like iba pang oras, tapos matatanggap ko lang sa'yo, thank you. Di ba? Parang, as far as I know, may daw dyan. Yung parang may rules, parang batas na Oo. dapat binibigay mo yung extension ng workers mo. Nag-extend sila ng time. So, dapat may money kang ibibigay doon. And parang kahit na kahit na parang may laws, hindi pa rin siya nagiging fully implemented ng maayos. Kasi hindi na dyan yung problema, yung yung sahod eh. Problema na dyan din kung paano siya pinapatupad ng kumpanya. So yun, na open na yung topic na yun. So now, are existing laws enough to protect our workers? Ayun. Ayun nga, sabi ko kanina, hindi siya enough. Hindi lang siya, well, we know na having laws is really something that we all need kasi it guides us how to act properly, how to regulate people behavior, and
Pero hindi lang siya more than implementing laws eh. Kumbaga, kung sinusunod ba to ng mga tao, ng mga nasa taas, employer, sinusunod ba nila yung mga laws? Feeling ko kailangan natin na mas pataasan yung, ano tawag doon? Yung pagmamasid or yung observation kung naayos or na-implement ba talaga nilang maayos. Kasi yung mga iba, kahit na may laws, hindi naman sinusunod. Kahit na may ganitong dapat sundin. Kung wala namang magpapunish sa kanila kasi nga nasa taas sila, then hindi nila talaga susundin yun eh. So feeling ko, more than laws, feeling ko dapat bigyan natin ng magandang observation kung sinusunod ng mga taong may power yung laws na yun. Ayun. Ano naman dyan, sa mga work naman maraming nagre-reklamo dyan, pero hindi pa rin nila pinapakita yung mga reklamo ng tao. Hinahayaan lang nila na lumalala. Baba kasi yung tingin nila sa mga Kunwari, ano ka na, janitor ka lang. Pag nagre-reklamo ka, hindi ka papansin. Tsaka minsan, di ba kahit na may mga laws, kahit na yung mga, kunwari, may laws na ganito na pag ginawa mo to or binayolate mo to, mapapunish ka. And then yung mga tao na yun, or yung mga employers or employees, minsan kahit na alam naman nila na yung mga behavior actions ng mga boss nila na dapat pwede nang kasuhan, hindi nila ginagawa kasi mas nagiging angat yung fear and yung takot na mas mataas sila. So kahit anong reklamo nila, kahit may laws, wala silang kapangyarihan to do parang such a... wala silang boses. Wala silang boses. Kahit na may batas ka, wala din yan. Depende din yan sa ano. Nakakasadip. Finally, what improvements can we make? Improvements. Ano yung improvements tingin mo? Wala ba Basic pay. tama. Ay, Taas mo sa akin. Protecting overseas works, stop yung unfair treatment nila dapat. Yun talaga yung pinaka-tinitigil. pero din napansin ko, kasi diba meron tayong white collar job and blue collar job, parang mas mataas pa yung sweldo ng mga nasa office kaysa sa yung mga babad sa initan. Alam mo yung parang, di ba, mga construction worker, minimum nila, di yung ba? building. Oo, Minsan sa 500 a day, like yun. Naglilinis ng ano. Oo. Yung bintana, tapos sobrang taas. Di ba, parang napansin ko na parang Mas mababa pa yung sound. Di ba, it's Mababa really pa yun unfair. kapag na-aksidente sila. Nagsasakripisyo sila ng boy. Nasa pinakataas ka ng building, nilinisin mo yung labas ng bintana. Tapos sweldo mo, 1,000. Sweldo mo parang wala kang minimum wage. Oo, ayun For nga. hand. Wala, sobrang baba. Ang baba pa. Iba pa yung minimum wage natin dito sa Cavite kaysa sa Manila. Of course, tumaas na ata ang minimum sa Manila, di ba? Tumaas daw. Pero nandun lang siya. Hanggang doon lang. Pero dito, Sa Manila, tumataas bilihin din ko sila. Mas mataas bilihin sa Manila. Bagay. Tumataas bilihin pa nila. Kaya feeling ko tulad ng sinabi mo na pataasan yung sahod. Sana naman yung mga, hindi naman to in a way na parang I'm talking to specific politicians ganyan. Pero sana more than pagtaas ng sahod, sana na lang, respeto. Kasi yung mga workers natin malaki yung tulong nila sa economy. Kung wala yung mga yan, walang mga kumpanya. Sino magtatrabaho sa kumpanya, sino maglilinis, di ba? So respetuhin na lang natin sila siguro sa pagtaas ng sahod kasi babad sila sa initan. And yung mga others naman, nasa aircon, ganyan. Di ba? Parang bigyan natin sila ng appreciation na, okay, taasan natin yung sahod nyo kasi hindi siya deserve nyo. Ay, hindi siya kailangan, pero deserve nyo. Yan. Sobrang over yun, di ba? parang di ba yung sa, parang di ko alam kung related siya or something. Di ba, merong nag-viral na video about sa senator dun sa village nila na parang merong hindi naayos yung guard. Tapos parang sinita-sita niya na parang ikakawala ng dignidad niya kung hindi niya ma-respeto man lang yung bodyguard na yun, di ba? So, that's a really powerful observations with you guys. Ay, wait lang. Sana Mahabol siya. Mahabol. alam ko gusto nyo to. Mahabol. Ano? Sana tumaas yung mga penalties sa mga abusive employers. Hindi, pero hindi, parang sana naman, matakot naman yung mga employer. Sana, kung abusive sila, ito yung batas na harapin nyo. Di ba? Tapos dapat sila, yung sila, gumawa ng bagong batas. Kasi meron talaga mga bagong, may mga batas na hindi Hindi na applicable. Nasusunod, hindi naman effective. Tapos sana able sa yung mga bonus ng worker. Tsaka yung, yung mga batas na
Batas, okay, hanggang papel ka na lang. Hindi ka na Oo, dadaan dito. yung Diyan ka na lang. ganon. Hanggang sulat ka na lang. Hindi ka na dadaan dito. Mapulok ka na. Di ba? Diyan ka na lang. Tinapos ka pero diyan ka na lang. Di ba? Ayun, ganun Pili naman. na si Casa pero hindi naman talaga. Di ba? Nagagalit ka. Hindi naman. Dapat ka naman Pero like na ito. Hindi naman. So yan. Thank you so much sa inyo Ay, guys. ano ba yan? Ay, mag-enjoy! Hindi, wala. Siyempre, di ba, ngayon lang kami nakapagsabi ng ganito. Oh, di ba? Thank you so much Once in a lifetime guys. na mag-open. Once in a lifetime. Thank you so much, Gibson, Kylie, Lorelai, for being with us today. So guys, meron pa tayong susunod. So, hopefully, makinig pa kayo. And, pa-snip na the role of entrepreneurship in economic growth. Ay, sabay sa presentation. Ganyan tayo. Next year. Mag-next year. Hi everyone! Now, we're back with our new interviewees. May you introduce yourselves. I'm Samantha Denise Tan. Christine Chloe Lopez. I'm Jomar Karen Alvas. So now we're back to the role of entrepreneurship in economic growth. Encouraging small business and startup can be a game changer for job creation. Exactly. So under this category, so the first question, how can encouraging small businesses and startup creates more jobs? Yung mga small business kasi, lalago yan. Tulad nung magkakaroon sila ng opportunity na lumaki yung, kunyari, yung small business, lalago yan. Kapag magkakaroon yung ibang tao, magkakaroon sila na-encourage na makita yung ibang tao. Kunyari, makikita ko si Tan na nagbi-business, tapos lumago yung business niya. Siyempre may encourage ako na gayahin ko yung kasi siyempre nagkakaroon na siya ng pera. Siyempre gusto ko din na gayahin yung kung ano yung niya. Madami Meron na siya. tulungan Oo, madami ka na na walang trabaho. Tama. More? Naman. Yan. Pero tama din naman yun. Nakaka-entertain din naman parang pag nakita ka lumagod, parang nasa isip mo, ay, makakabenta pala ako dito. Tapos, di ba naisip din natin siguro, malalamangan ko to. Sa business na to. Sobrang Mataas na sila. Di ba? Next question, can you share stories of successful in entrepreneurship who made an impact sa inyo? Yun na, serious Kahit tingin kasi niya. niya impact sa inyo, nung nakita niyo yung business nila na lumalago patagal ng patagal. Nagkakaroon talaga sila ng impact since yun nga, na-encourage ka talaga kapag nakikita mo na yung business nila lumalago. So, syempre, kumikita sila ng malaking pera. So, yun nga, katulad ng sinabi niyo dun sa question, nakaka-affect siya kasi nga, may encourage ka talaga. Kasi syempre, kumikita ka ng maraming pera. So, ayaw ng pera. Totoo naman. Kahit ako eh. Kaya kailangan natin ng maraming pera. Totoo. Marami. Sino sa tingin niyo para nakapag-inspire sa inyo magkaroon? Mga small business or like business, ganon. Sino sa tingin niyo? You know? Ano, idea? Sir Jimmy. Very good answer. Yes. Sir Jimmy. Bigyan niya ng idea. Sabi yung mga ideas niyan, magbibili ka mga luxury bags, you know. Encourage siya. Na-encourage ka niya, no? Sabi mo sa tawa. Lastly, sa tingin niyo, what challenges do small business face? Financial instability and market pressure. Oo, te, madami din sa talaga sa financial, eh, di ba? Madami talaga ngayon. Para madali malugay ganun. Oo. Yung iba din, natatakot kasi swapang. Oo. Yung iba, di ba, natatakot din sila mag-business kasi nga, di ba, madaming nalulugi, yung hindi nila alam yung gagawin nila kung paano, ganyan. Hindi din naman kasi lahat yan umaangat. Parang agad. sumasabay lang sila sa hype ngayon. Oo. Hindi nila inaano ko. Lalo na sa Maganda yung online. patatakbo. Oo. Those stories remind us that economic growth is not only about big corporation, but also about empowering local innovators. Speaking of innovation, let's now move to our final category, which is the digital economy and the future of work. Technology has transformed the way we work, from freelancing to remote setups and even raise artificial intelligence. That's so true. So our first question,
How is technology changing jobs today? Nagsimula talaga yun nung COVID-19. Pandemic, Oo, pandemic. pandemic. Siyempre, madaming tao yung nawala ng trabaho. Nagstay na lang sila sa bahay nila. Tapos, nagsimula na dyan yung online business. Doon na, nagsimula na Live sila selling. Oo, Sa live TikTok selling. shops, Oo. mga Yan, nagsimula din Shopee. yan. Nagsimula din yan, yung TikTok shop, Shopee. Lazada. Kasi nung nawalan yung pandemic, di ba, wala nang taong kumikita. So parang nag-isip sila ng nila, isang tabi muna yung tas sideline kumbaga. Tas ayun. Tsaka mahirap din kasi magtrabaho nung pandemic talaga. Lalo na hindi pwedeng lumabas yung mga tao. So, syempre, mas maganda kung online sila bibili, hindi makapunta ng mall. So, doon talaga sila sa may online. Magandang strategy din naman yung naging ganun. Kaso yun nga, masyadong naging hype na talaga siya. Kaya hanggang ngayon, kahit wala na, hype pa rin talaga. Sikat na sikat pa rin. Tsaka mas mura din kasi doon compared sa mall. Kasi totoo kasi yun, mas naging mura kasi siya. Iba yung presyo niya eh. Oo. Parang naging worry mo lang, totoo ba to? Oo, bibili. Party daw, wala pang pamasahe yun ah. Pag may pamasahe yan, mas mahal yan. Totoo. Ganun na yung Tsaka pag combination nasa mall ka natin. bibili, di ba pupunta ka pa? Parang isipin mo, 12 plus to. Ay, hindi. 13 na pala mabasahe. Pagpunta ka Robinson, 30 Diba? plus 30. Tapos, hindi, mas mura to sa Shopee. Tapos ang mahal pa. 1K! Isang damit! 200 lang yan sa online eh. Oo, totoo yun. Diba? Okay, next. What are the pros and cons of digital or online work? Siguro yung pros sa pagtatrabaho sa online, yung less yung pamasahe. Kasi kapag online ka, work from home kasi eh. So, syempre, ang cons lang siguro doon yung ingay, tapos yung internet connection, ganon. Kasi nga, hindi naman palaging malakas yung internet connection. Pero yun nga, less ka lang talaga sa pamasahe, mas masusulit talaga siya. Tapos parang hindi mo na din kailangan mag-alarm. Oo, Kasi ganun. sa bahay ka lang naman magtatrabaho. Hawak mo yung oras mo na. Mostly ako sa trabaho, parang, kunyari, hindi na sa kanila 8 yung start mo. Basta within this day, matapos mo lang yung hours mo, okay na. Ganun siya. Tsaka mas hindi nakakapagod. Sa bahay, di ba? And flexible din yung flexibility and skill mo. Parang ma-develop ko siya na mas malawak. Diba? Parang, totoo lang din yun. Kasi diba, pag nasa loob ka lang nagtatrabaho, parang kaya mo mag-multitask. Parang, pwede kang maghugas, pwede kang kumain, pwede kang online class. So, are we prepared for these changes? Sa inyo, handa na ba kayo sa mga changes na to? Oo, ayun na yung ayun na kumbaga, sumasabay na lang tayo kung ano yung meron ngayon. Kumbaga go with the flow, ganyan. Tsaka ito na din kasi nakasanay sa ating Gen Z talaga. More on technology na talaga. Hindi katulad before, digital talaga sila, ganun. Tulad nga yun sa work from home. Siguro kung hindi nagkaroon ng pandemic, hindi talaga mauuso yung ganyan. Pati yung yung online shop na yan, hindi talaga siya mauuso. Kasi nung time kasi na yun, hindi pa ganun kasikat yung technology. May cellphone pero hindi siya ganun kagamay ng mga tao. Laro-laro nga lang tayo sa labas. Oo, ganun siya. Pero dapat Kumbaga, talaga basically, masanayan yan na siya. talaga. Ayun. Kasi more on technology na talaga. Babad na tayo sa cellphone. Babad na babad? Oo, lalo na Feel ko makakomatos ako pag wala yun. Those are very insightful thoughts on how the workforce is evolving in the digital age. So, yun. Thank you so much for joining us today. Ginawa natin yun. Gumanon ulit tayo. Yes! One, two, three. We've covered a lot
today, from the dignity that comes with decent work to the challenges of youth employment, workers' right, and entrepreneurship, and the digital economy. All those discussions remind us that SDG 8 isn't just about jobs. It's about giving people opportunities to live meaningful and productive lives. That is so true. Every person deserves decent work that lifts up, empowers, and sustains them. And as a youth, we play a crucial role in promoting fair employment and supporting sustainable economic growth. Once again, thank you for joining us in this podcast. This has been your host, Jasmine, And Trina, reminding you that decent work builds a better world for everyone. trabaho walang eme, the Chika Talks. Jobs. What I can say is that if you are facing job instability right now, please do remember that you're not the only one. And this situation doesn't define who you are, because living with continuous doubt is incredibly hard or difficult. But more people are experiencing it than you might realize. Your worth as a person isn't measured by your job title or your job income. You can do things such as focus on the things you can influence, like learning new skills, reaching out help for others, or simply protecting your peace. This situation may be challenging, but remember that this won't last forever. Keep moving forward and find a motivation that will help you to grow. Thank you, and I hope you learned something new in this video. People who struggle with their job, don't lose hope and know that unstable work situations are common and can be opportunities for learning. Take your time to build your experience and improve your knowledge. Remember the challenges in professional growth. Thank you and have